Mainam siguro na malaman ninyo kung ano-ano yung mga factor ng pinagbabatayan ng express entry sa invitation to apply. At lagi nating sinasabi, alam ninyo na ang express entry ang isa sa madaling pamamaraan ng pagpunta dito sa Canada at malaki yung turnout ng Government of Canada per province sa mga invitations by quarter. So, nagpalabas ang IRCC at hihimayin na lamang natin ito kung ano-ano batay sa datos na inipon ng mga consultancy dito sa Canada at titignan natin kung ano-ano yung mga factor, kung ano yung mga dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Kasi marami sa inyo ang nagtataka, apply ng express entry o kaya ng provincial nomination, pero kahit na sa provincial nomination, kuminsan ay medyo nababagalan kayo. So, isa sa mga pamamaraan na makikita natin mamaya ay ang factor kung bakit mas marami sa inyo ang nauuna kahit na nahuli sila na nag-apply for express entry at nauna kayo. So, may malaking factor yung tatlo na titignan natin mamaya, and by 2023, nakita natin o makikita natin doon na malaki yung pagbabago sa tinatawag nating, bibigyan ko kayo mamaya ng sample ng kung ano-ano ba yung mga jobs o kaya yung mga career na pwede niyong puntahan para na sa ganon ay mas ma-eliminate ninyo yung mga factor na hindi kailangan at mas kakailanganin sa mga susunod na panahon. Sinasabi natin na mayroong programa ang Government of Canada na yung kung tawagin natin ay yung 3-year program plan na kung saan dito sila babatay ng kanilang pagkuha ng tao dito sa Canada. Ang sinasabi po ng CanadaVisa.com, new data reveals express entry candidates most likely to receive an ITA on invitation to apply this year by Vimal Sivakumar noong pang November 23, 2023. Pero napakahalaga itong tignan natin. Sabi po dito, the Government of Canada recently released the data detailing the type of express entry candidate based on variety of factors who most often receive an invitation to apply or ITA for permanent residence in Canada. The result of this data came from an assessment of all express entry draws conducted by Immigration, Refugees, and Citizenship Canada or IRCC between January to September 2023. During the 9-month period, that was assessed a total of 53,455 ITAs or invitation to applies were issued to Canadian immigration candidates. Express entry is the name of the Canada's federal application management system for immigration applications to 3 economic immigrations programs: the Federal Skilled Worker Program, the Federal Skilled Trades Program, and Canadian Express Experience Class or CEC. It also manages a portion of the provincial nominee program. So, isa lamang ibig sabihin nito na yung express entry ay nakapailalim sa iba't ibang programa ng Government of Canada kasi nakita nila na mas mabilis na makararating ang tao dito batay sa tinatawag nating assessment. Of course, yung credential ninyo, yung age ninyo, yung probinsya kung saan kayo pupunta, at syempre yung workplace o kaya naman yung mismong credentials ninyo, pwedeng tignan nyo na factor kung gaano kataas yung score niyo. Pero lagi natin sinasabi na ang express entry hindi naman kailangan palagi mataas ang score, lalo na sa provincial nominee program. Pero ngayon nga may mga tao na nakararating, mas nauna ka nag-apply, pero yung mas nahuli siya pang nauna. Ano kaya mga factor kung bakit ganun ang sitwasyon sa pag-apply dito sa express entry? So, iisa-isahin natin yan. At mahalaga din na malaman ninyo na ang express entry ay isa lamang, kumbaga, sub-program, sub-stream ng mga main program. Federal Skill, Experience Class, Provincial Nominee Program, nakapaloob lahat sila doon. So, ibig sabihin, ang express entry ay hindi lang para sa mga may perang malalaki o kaya naman mayroong tinatawag nating masyadong mataas yung kanilang pinag-aralan, something like that. Hindi lang para sa kanila, So, ibig sabihin ito at nangangahulugan na kung sino yung makakaabot ng minimum score ng express entry, they can apply at later on mabibigyan sila ng invitation to apply. Pero ano-ano bang mga factor yon? Isa-isahin po natin. Number 1 is by program. So, broken down by the number of ITAs issued to candidates in each of the 3 programs managed by the express entry system. Most invitations were issued to CEC candidates or candidates from the program were issued 23,910 ITAs or invitation to apply.
Federal Skilled Workers Program. Candidates receive about 30% of all express entry ITAs between January and September this year, while PNP candidates were issued 13,655 ITAs and invitation to apply. No FSTP candidates receive an ITA over these 9 months. Sana po naging malinaw sa inyo, no? By program. Nakita nyo doon na ang may pinakamarami ay yung tinatawag nating Federal Skilled Workers Program. So, ibig sabihin, nilipon kasi ng Government of Canada, ano bang in-demand sa Ontario? Ano bang in-demand jobs dito sa Saskatchewan, sa Alberta, and so on and so forth. So, tinignan nila yun at doon sila nagbatay sa pagkuha nila sa mga tao na iimbitahan nila sa tinatawag nating Federal Skilled Workers Program. So, ibig sabihin, kinuha muna nila tao, flinorate nila doon sa mga provinces na kung saan marami yung tinatawag nating pangailangan sa trabaho. So, doon sila ngayon. Halimbawa, dito sa Saskatchewan, ng mga nakaraang panahon lang, may nakausap ako na isang subscriber natin na taga dito din sa Regina. Program siya o product siya ng program ng Federal Skilled Workers Program, pero ninais niyang mapunta dito sa Saskatchewan at ang kanilang stream ay express entry, pero yung pinasukan niya doon ay sa administration, so as administrative staff. So, dito na sila humanap ng trabaho. Although, yung trabaho nila ay, kumbaga, office job, pero nakarating sila dito. Pagdating nila dito, wala pa silang trabaho. So, dito na sila naghanap at nakahanap naman. So, ibig sabihin, sinisigurado ng Government of Canada na pagdating mo dito ay may mahahanap kang trabaho kahit na express entry ka. Ang kainaman dito ay permanent resident na sila o ikaw na darating dito kapag pinasok mo yung stream ng express entry. So, by program, no? Dalawa yung nakita natin doon. So, tignan nyo mabuti ito. Federal Skilled Workers Program ng federal, and of course the provincial nominee program. So federally and provincially. So ibig sabihin may 2 options kayo doon kung saan kayo papasok. Express entry Federal Skilled Worker Program o kaya naman express entry provincial nominee program. So dalawa 'yon, no? So tignan niyo mabuti po ang mga bagay nito. The second one is by province. Based on the province of residence for intended province of residence, for express entry ITA recipients, nearly 50% of all ITAs within the reference period were issued to people in or headed to Ontario. The next 3 provinces by number of ITA recipients were British Columbia, 10,000 people, Alberta, 5,000 people, in Nova Scotia, 1,000. Another province received more than 1,500 ITAs. So, tignan nyo din kung saan yung intended ninyo na province, kung saan nyo gustong mapunta sa ganitong stream ng express entry. So, nakita nyo, Ontario, British Columbia, and Nova Scotia, sila ang may pinakamalaking invitation to apply na i-flinorate sa mga taong nag-apply doon sa tinatawag nating express entry under provincial nominee program. So, ibig sabihin, common naman na yan, di ba? Na mas malaki yung population ng British Columbia at ng Ontario, natural lang na mas malaki yung kakailangan nila na tinatawag nating ng lakas paggawa. So, nangangahulugan na mas malaki talaga yung turnout nila ng invitation to apply. So, kayo ngayon, saang province ba kayo mag-a-apply ngayon? Hindi naman sinasabi dyan, for instance, dito sa Saskatchewan, hindi naman sinabing Saskatchewan, wala na. Meron pa rin po per province except sa mga northern part ng Canada. Halos lahat ng nasa southern part ng Canada ay may tinatawag nating express entry provincial nominee program. So, ibig sabihin, i-consider din ninyo lahat ng province. Pero, nangangahulugan lang kasi, batay sa binasa natin, na mas malaki yung invitation to apply at tsansa, maybe, sa Ontario at British Columbia kapag doon po kayo nag-apply. Hindi naman nangangahulugan na wala na sa Alberta, na wala na sa Manitoba, na wala na sa Saskatchewan. So, ibig sabihin lang po nito ay mas malaki lang kasi yung kanilang invitations na pinakalat para mas maraming makarating na tao sa kanilang mga probinsya. So, tignan nyo rin yun. Isang factor din kung saan kayo a-apply na probinsya. Yung una, yung program. Anong program ba yung a-applyan ko? Pangalawa, yung probinsya. Ano naman yung pangatlo? By age, the following list breaks down sa ITAs issued by age between January and September 2023. 19 to 29 years old, ang naibigyan po ay 28,970, 30-39, 20,865, 40 plus less than 4,000.
Okay, sa entire Canada, mapapansin niyo po doon sa 9-month period ng pagpa-floor rate ng invitation to apply, malaking factor yung age, 19 to 30 years old. So, nasa 28,000. Kumbaga, kung ibig sabihin, kung nasa bracket ka ng 19 years old, lakas paggawa, hanggang 30 years old, ibig sabihin, malaki kasi yung points na ibibigay sa'yo. So, ibig sabihin, pagdating mo dito, mahaba-haba ka pa magtatrabaho at mahaba-haba ka pang magbibigay ng tax. Yun lang ibig sabihin nun. So, mas mapapakinabangan mo yung iyong gobyerno, yung iyong lakas paggawa. Yun lang ibig sabihin nun. Kaya nagbibigay sila habang mas bata, ay mas malaki yung chance mo na makarating dito sa Canada. Habang tumatanda, ibig sabihin, nalelesen naman. Yun lang po ang ibig sabihin yan. Pero, stop na ba sila? More than 40 years old? Hindi naman, or not necessarily. Kung minsan, hinahanap pa rin nila yung factor na ano ba ang kaya mong gawin. Work experience, skills, yun ang mga ibang factor pa kung bakit naiimbitahan ang isang tao. Ano? So, yung mga bata-bata dyan, tignan nyo mabuti, baka nandito na kayo sa ganitong programa. Malay natin, di ba? Baka express entry talaga yung inyong pwedeng pasukin. Lalo na, sabi ko nga, abangan natin this summer sa British Columbia, meron silang bagong programa dyan na bubuksan. I'm excited for this. So, tignan natin at review natin yung top occupations kung saan sila nagbatay din o saan sila nag-florate ng mas maraming invitation. Ano? At tignan nyo rin, baka nandito kayo, no? Baka chance nyo na nga ito. At ito ay 2023. Hindi natin alam yung papasok na 2024, no? Pero at least mayroon tayong idea. Hindi naman agad-agad magbabago within 1 to 2 years yung need sa trabahong ganito. Remember na mas mahaba pa ang chance ninyo na makapag-apply. So, tignan natin yung mga top jobs dito sa programang ito. So, top occupations sa Canadian Experience class, ang tinignan po nila dito, ang mga may pinakamaraming turnout ay software engineers, computer programmers, information systems, CEC, food service supervisors, administrative assistants. Sa federal skill naman po, worker, financial auditors, dentist, software engineers, professional occupations, and advertising, marketing, and public relations, database analysts, and data administrators. Sa provincial nominee naman po, ang nabigyan ng ITA ay other occupations, lahat na po yan. Software engineers, information system analysts, computer programmers, welders, and related machine operators. Yan po yung mga top occupations na binigyan nila ng ITA o ng invitation to apply this 2023. So, kung titignan natin, sabi ko nga sa inyo, hindi ganun kaagad-agad nagpapalit ng trend dito sa sa mga workplace dito sa Canada. So, ibig sabihin, may mga chance pa rin po yung 2023 na yun na mapunta doon sa tinatawag nating mga occupations sa susunod na taon o 2023. Lalong-lalo na sa healthcare, transportation, siyempre kailangan nila yan, mga drivers natin, warehouseman, and of course doon sa tinatawag nating childcare, medyo pumapasok sila sa ngayon, and of course sa healthcare, binanggit ko na yan, no? Binanggit ko na ba? Okay. And then sa technology, computers, everything. So, yun po, no? So, I hope na mayroon kayong idea sa kung anong programang papasokin nyo sa ang probinsya. Gano'n na ba ang edad nyo ngayon? Huwag niyo na po akong tanungin kung, Sir, ganitong edad na ako, Kuya Rod, ganitong edad na ako. Pwede pa ba ako? Tignan nyo na lang po yung turnout. So, kita-kita po tayo. Please subscribe. Maraming salamat po. Nakikiusap po ako sa inyo na paki-like po after, before, during na nanonood po kayo ng ating video. Paki-like naman po yung ating video para sa ganon ay makatulong din po sa atin. No? At maraming salamat po sa mga nag-subscribe, sa patuloy na tumatangkilik sa ating programa, sa ating video, sa ating vlogs. At paki-subscribe po. At malaking tulong po talaga sa atin yung pagsusubscribe ninyo dito sa Rod's Channels. Maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Hanggang sa muli!